Ay, nako, yung sinasabi nga ni Tito Soto na hindi daw unanimous. Ito ang sagot ko doon sa sinabi ni Senator Tito Soto na hindi unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Sige nga po, ito ang sagot ko. mo. Hachache! Hachache! Ba yun? Madi-dismiss pa lang eh. Hindi ba siya nahihiya actually kung siya ay may pakiramdam at may delicacy siya, may delikadesa. Mararamdaman niya na ayaw sa kanya kasi hindi po nagkakaroon ng ombudsman na politiko, napakaraming conflict of interest. Ang hirap nga nito, dati ang kumukontra lang sa Korte Suprema ay One Ball University. Ngayon pati University of the Philippines. Kasama na. Oo, kaya ang pinakamaganda dyan, pagka ako ay kung papalarin na tayo mapunta sa legislature, eto biro lang naman, pag-iisahin ko na yan. Para makatipid, di ba? Gagawin ko ng One Ball University of the Philippines. Ang gagawin kong presidente. Speaking of baugat, nagkaugat-ugat. Si Risa Ontiveros. Sabi ko na sa inyo, ayaw nyo maniwala eh. Puro fake yan eh. Ang news ni Risa, yung sinasabi niyang League of Cities. Di ba? Pinangangalandakan pa niya. Ang yabang pa niya. Meron, sabi niya, mga unanimous decision na nabaliktad yung League of Cities. Talaga. Sabi ng Korte Suprema, ma'am, di po unanimous decision yun. Hindi unanimous yun. Dapat palitan niya na yung assistant niya. Bago. Hindi, alam mo, swabe pa nga itong si the lovely Attorney Ting, yung tagapagsalita ng ating kataas-taasang hukuman. Sabi pa niya, hindi ko alam kung saan yun nakuha yan. Ayun, good. Saan ang galing yun? Sasagutin ko yun. Hinugot news na naman. Hindi, sasagutin ko yun. Kung saan ang galing yun. Sampo. Hinugot ni Risa sa puwet niya. Hinugot sa ano mo, tadyang mo. Ano yun? Ako nga, no? Ang babaeng hinugot sa aking tadyang. Pelikula yun, ha? Pelikula yun, no? Maalala talagang lang. Fake na naman. Itong si Risa. Risa, ang fake niya, no? Grabe. Ang fake niya. Uso ngayon eh, sir. Oo. Hindi napapansin. Oo, grabe si Risa talaga. Ang fake niya. Risa, ang fake mo. Hindi! Fake news! Napaka-fake, di ba? Ang fake niya. Grabe si Risa talaga. Ayan, napahiya siya. Bago yung isa sinasabi niya, hindi, yung isang sinabi ko. Unanimous. Unanimous. Kaya po na-reverse yun, Ma'am Risa, ay dahil naging moot and academic. Ang hirap kasi kapag ang isang tao ay playing lawyer, Madadan Fernandez ka talaga. Mapapahiya ka. Tama sir. Ay nako, parang si Dan Fernandez, playing lawyer, ang sagot niya doon sa right to remain silent at saka the right against self-incrimination na ini-invoke namin noon sa Quadcom, hindi, nasa Constitution din, right to information. Hindi niya kasi alam, yan ang sinasabi ni Senator Miriam Defensor Santiago. Hindi porket nabasa mo yon, naintindihan mo. Sir Dan, ang right to information is a right, is an entitlement of the citizen against the government. Ang citizen po ang may right to information against the government. Ang government po ay walang right to information as against a citizen. In fact, all citizens have the right to privacy. They have the right to remain silent. They have a right not to incriminate themselves. Nako. Kasi naman, playing lawyer. Si Monday na Monday, sir. Fake na naman. Kasi kita mo, si Tito Soto, hindi daw unanimous. Kasi may dalawa daw, hindi bumoto. Ano ba yun? Kasi yung isa, nag-abstain. Yung isa ay wala, di ba? On leave. Sir, unanimous kasi tinitignan po ang unanimity doon sa mga nag-participate at bumoto, hindi sa kabuuan ng membership ng Supreme Court. In fact, ang rules ng Supreme Court, kapag hindi ka nag-participate, hindi ka makakaboto. Correct. So, majority lamang para manalo noong those who participated in the deliberations and
who voted. Okay. Yan. Pag lahat na nag-participate at bumoto, iisa lamang ang boto, either for or against, unanimous po yun. Kapag walang dissenting opinion, unanimous po yun, mga sir. Ayun. Yun. Parang yung Ong versus Senate na naipanalo ko sa Supreme Court, unanimous po yun. Ayun. Yun po ang mga ganon, ang unanimous. Ay, nako, ng teteng. Baka oo. version nila yon. Gustong mag-abogado eh. Buti pa si Kwan. Kasi pag gusto mo mag-abogado at hindi ka naman abogado, nagkakamali ka. Eh, yung mga abogado nga nagkakamali pa. Minsan ako, nagkakamali rin ako. Inaamin ko. Si Teddy Te, laging mali. Kaso, ang problema kay Teddy Te, pagka nagkakamali siya, patay yung kliyente. Hindi maganda yung magkakamali ng deadly. At least ako, medyo, pag nagkakamali ka, nagmumulta. Ganon, ha. Yes, sila namamatay. O si Jess Falsis, lumalabas. Lumalabas kasi, na kahiya-hiya. Kayo kasi may likay sa win-win solution. Yun. Maganda yun. Nagkakamali rin tayo. May mga natalo rin tayo. Inaamin naman natin. Hindi naman tayo katulad ng Rizzo Ontiveros na napakagaling. Siya lang ang magaling. Di ba? Ako, ma'am. Kengkoy po yung discussion ni Rizzo Ontiveros. Sinasabi ko sa inyo. Yan, nasopla siya. Hindi mukha siyang eng-eng ngayon. Senator pa naman. Kaya ingat ka kapag ikaw ay senador. Si Kiko Panghilinan nga ang daming mali O, di ba, tinanong niya, bakit daw nagbotohan muna bago nag-explain? Ala. Oo. Sabi nila, kasi di ba sabi niya kay Chis Escudero, ang rules iba. Sabi niya, oo, hindi nga yan ang rules. Ngunit, kapag may isang miyembro ng Senado na nag-motion na ibahin yung rules, just for that period, pro hac vice ang tawag doon, just for that purpose, pwedeng ibahin. Ayun. Nag-move si Subiri, di napahiya si Kiko. Yun ngang injunction banat siya ng banat. Sabi niya, kung ang intention pala ng Korte Suprema ay hindi tayo magtuloy, dapat nag-issue ng injunction. Immediately executory na nga, bakit may injunction pa? Wala nga jurisdiction, paano may injunction? Sabi nga ni Chis Escudero, what is there to enjoin? Correct. Puro grasping at straws na katulad ditong si Escuna, Kingkoy. Sabi niya, hindi daw one complaint a year, once a year. Ano ba yan? Anong diferensya ba? One complaint a year, isang reklamo kada taon. Isang beses, isang taon. Correct. Anong pagkakaiba nun? Yung once a year, mali yun. Kasi magiging tuloy-tuloy na yun. Kaya nga That weird is nga once a year. Sabi ko nga, tapos na ang trabaho ni Ascuna, ginawa na niya yung konstitusyon. Opo. Hindi niya pwedeng i-interpret. Ginawa niya. Huwag siyang mag-interpret. Although valuable yung kanyang insight to arrive at the mens legislatoris, yung mind noong legislator, that is only an aid, that is not conclusive. So, tumahimik na po kayo. Puro kapwitan naman ang sinasabi nyo na magulo kayo Ha? Kasama ba yun sa bar exam? Alin? Yung mga sitwasyon na ganyan? Hindi ko alam yung ibang bar kasi isang beses lang naman ako nagbar Nilalagay po nila. Hindi naman ako katulad ng isang taga-Liberal Party, 3 beses nagbar bago pang-4 pumase. Kala ko sasagot mo sa akin. Kala ko sasagot mo thrice a year. Ay. Nako, yung sinasabi nga ni Tito Soto na hindi daw unanimous. Ito ang sagot ko doon sa sinabi ni Senator Tito Soto na hindi unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Sige nga po, ito justify mo. Hachache! Ano ba yun? Kala ko mahaba. Joke yun Joke yun! Opo, tama. Hachache? Ay, nako, attorney. Uy, attorney, nakakalungkot na balita. Ano yun? Yung tungkol dun sa, sa dolphin. Akala ko nakakalungkot na balita. Naging ombudsman si Boying Remulla. Yun, nakakalungkot talaga. Galing nga yung pangalan niya, di ba? Oo, kasi may kaso siya. At nararapat naman. Disqualify siya. Pero alam mo, phrase Senate Republic talaga tong si Boying. Dinisqualify na siya. Aha. Gusto pa niyang ituloy. Oo. Paano yan? Sabi niya kasi, disqualified kung ikaw may kaso. Di ba? Sabi niya, hindi, madidismiss na naman yan madidismiss pa lang Hindi ba siya nahihiya? Actually,
kung siya ay may pakiramdam at may delicacy siya, may delikadesa, mararamdaman niya na ayaw sa kanya kasi hindi po nagkakaroon ng ombudsman na politiko. Napakaraming conflict of interest. Naging gabinete ka ng Pangulo, paano mo didemanda ang Pangulo pagkatapos ng kanyang term? Correct. O ang kapatid mo, politiko, may mga kapartido ka sa Cavite Province, o nanilbihan ka sa Marcos administration, paano mo didemanda yung mga dating kasama mo sa gabinete? Napakarami niyang conflict of interest. O, pagkatapos, mag-ombudsman ka, walang ombudsman na dating politiko. Tignan nyo ang listahan, i-fact check nyo ako. O, hindi naman ako si Risa na puro fake news eh. Totoo po yung sinasabi ko. O, umpisa natin sa unang ombudsman, mga retired na mahistrado. May isa, dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inimpeach nga eh. Kasi sabi nila, delikado yan. Gusto pa ba niya i-impeach siya pag nag-iba ang ihip ng hangin? Hindi mas kahiya-hiya siya. Relax ka na lang. Naging gabinete ka na. Tapusin mo na lang na yung less than 3 years. Maghasik ka na lang ng lagim hanggang gusto mo. Huwag naman. Kasi puro pag-aasik ng lagim eh. Ito namang ihasik niya. Ito namang university, yung UP, yung University of the Philippines. Pero ngayon, ang ibig sabihin na ng UP, University of Puwet. Hindi kasi, kita mo, ang binigyan ng award si Bersamin at saka si Remulla. Yung mga taong lumalabag sa konstitusyon, bago, pagka yung Korte Suprema, ang bilis-bilis nilang sitahin na mali daw, lumalabag daw sa konstitusyon. Etong dalawa, nag-rendition kay Pangulo Duterte. In violation of the Constitution, in violation of the Due Process Clause, in violation of the right against unreasonable seizure, and arrest. In violation of the extradition law, yun ang bibigyan ng award. Halata kayo eh. Ito yung same university na may mga profesor na kumukontra sa Korte Suprema. Yan. At ang hirap nga nito, dati, ang kumukontra lang sa Korte Suprema ay One Ball University. Ngayon pati University of the Philippines. Kasama na. Kaya ang pinakamaganda dyan, pagka ako ay kung papalarin na tayo mapunta sa legislature, eto biro lang naman, pag-iisahin ko na yan. Para makatipid, di ba? Gagawin ko ng One Ball University of the Philippines. Ang gagawin kong presidente. Gagawa talaga ako ng batas. Creating the One Ball University of the Philippines. Ang presidente ng university, si Tito Soto. Yan. Lahat ng mga kengkoy, ituro nyo na. Yung mga hindi unanimous, yung 13, yung League of Cities, na-reverse ng unanimously, yung kailangan may injunction. Ayan ang mga profesor dyan. Si Bam Aquino, si Kiko Panghilinan, si Son Tiveros, yan. Sino pang mga profesor dyan? Yan, lagay natin profesor, si Boying Remulla. Yan, lagay natin yung mga profesor na yan sa One Ball University of the Philippines. Maganda yan Malungkot ang curriculum dyan, hindi na paramihan ng attendance sa klase. Paramihan ng attendance sa rally. Kasi di ba walang ginawa kundi mag-rally. Maganda yan One Ball University of the Philippines. Di ba? Pero ang dami nang namatay dyan eh. Sa One Ball? Sa One Ball. Bakit? Dahil isa lang ang bola? Isang bola. Tama ka. One Ball University of the Philippines, also known as School Bukol. School Bukol. Kayang-kaya. Pwede ka na mag-concert. Natatandaan ko yung School Bukol, may klase sila ron. Tinanong, what is a crime against honor? Sabi nila, pagka sinaktan mo si Ron na honor, crime against honor honor. Galing. Sayang wala na si Richie De Orsi. Pwedeng, yun nga, sabi marami nang patay dun pwedeng mga pwedeng professor. buhayin. Si Tonet Macho, pwede ring ilagay doon. Buhay pa si Tonet Macho, di ba? Buhay Yung Malcolm Hall, papalitan na yon, di ba may Malcolm Hall doon sa UP. Gagawing Escalera Hall na yon.
Ikaw naman, nabili na ba nila yun? Bago yung oblation, at papalitan na yun. Ano na? Lalagyan na ng monumento ni Tito Soto Ala, na nakahubad. ay grabe ah. Bago, isa lang ang ball. One Ball University! Nakakatakot ha. Sinunod ko sa oblation eh, tapos Pero one ball. Pero si mukha ni Tito Soto. double na lang. Ayun, oo. Mas maganda yata yun, parang hindi halata. Double? No ball. Ganun ba? Walang ball. Bago, ang official drink nila, Pepsi. Uy, Yan! lagot ka! Ikaw! Sobra ka! Pepsi! Ay, kasi Pero mas gusto yata ng Pangulo, Coke eh. Yung Ay. Coca-Cola! Coca-Cola! Oo, di ba? Pepsi, Coke. Yun ang pinag-uusapan dito eh. Pepsi Ha? kasi Baka kung anong sexy, isipin sexy. nyo ha. Ikaw ha. Oo. Ikaw ha. Sobra ka ha. Pero attorney binabati ka rin ni kasi mamaya baka magkaroon tayo ng ibang Binabati ka ni Puro narinig ko eh. ni Yusek. Yusek Makatuman. Ay, hi Yusek. Hindi ka raw niya natatagpuan. Nagbabatian na rin tayo rito. Ibatiin na rin natin si Ma'am Sharon ng happy birthday. Sharon Tan? Oo, yes. Wow! Kanina narinig ko. Kahapon yata, Ma'am Sharon. Yeah. And then, Advance mo na yung birthday si celebration. Boss Edgard, batiin din natin ang Bon Bayags. Bakit? Nasa Singapore siya eh. Ay! Oo, maligayang biyahe, di ba? Bon Hello, Bayags, di ba? yes. Oo, in Boss French, Edgard. Bon Oh. Bayags. Oo, di ba? Siyempre. Happy travel. Oo, yes. Happy travel. Yan. And Ayun, then? Teka muna ha. Bago tayo, ito importante ito, mabigat ito. Opo. Di ba merong binulgar si Congressman Sid Ungab na yung Yes. mga automatic appropriation daw ay dinadagdagan? Nilalagay sa mga unappropriated at kung anik-anik pang mga proyekto kung saan madaling magnakaw. Di ba nag-privilege speech siya? Opo, ang sabi. Sabi nga niya, meron daw 14 laws na nilabag yung GAA 2025 kasi yung mga automatic appropriation, dinadagdagan, hindi daw pwede yun. Paano yun? Kasi ang Pangulo, nagsasumitian ng yung NEP, yung sinasabi natin, hindi si Willie NEP ha. Opo. Yung National Expenditure Program. Opo. Yan ang mga gusto niya. Yan ang mga priority project niya. Sinasabi niya, parang wish list yan. Okay. Sinasabi niya sa Kongreso, oy, ito yung mga priority ko. Halimbawa, flood control, national defense. Pero, of course, by virtue of the provisions of the Constitution, laging ang unang-una ay edukasyon. Okay. Tama yun. Bakit daw yung mga gusto ng Pangulo dinagdagan, hindi daw pwedeng dagdagan yun. Pwede pang bawasan yun. Pwede, pero hindi pwedeng dagdagan. In-explain niya doon sa forum sa New Kamuning noong Sabado, itong nakaraang Sabado, kasama namin si Jimmy Bondok, kasama namin si Jigs Magpantay. Opo. Yan, at saka si General Virgilio Garcia. At via Zoom, kasama namin si Mayor Magalong. Okay. Na sinasabi yun nga, yung mga revetment, yung mga harang, grabe daw talaga ang nangyayari kasi nga, puro kurakot. Bakit Yun daw ganon? dapat nakabaon ng 9 meters. 1 meter lang. Ala. Kasi saan mo kukunin yun? Oo nga. Bago may sinasabi si Ping, meron parang toll. Yung toll sa parang yung parang yung pasintabi. Halimbawa, may isang private contractor na siya ay may project doon sa isang distrito na contractor din yung congressman. Siyempre, siya ang nag-project, hindi yung kumpanya ng congressman. Meron siyang parang tong na 6%, sabi ni Ping Lacson. Lagay yun, Oo, mabigat Kaya nagkakandaloko-loko eh. Yan Eto pa. Sinabi rin nitong si Chanco, Toby Chanco, na mabigat din ang nangyayari. Kaya puro tipid. May walang graba. Kasi walang bakal. saan mo naman kasi kukunin kung 40% right away?
Sa 100 piso, 60 pesos na lang ang napitira doon sa kontraktor. Di ba? Kaya pala eh. Meron pang bibigyang mga DPWH. Bago, syempre, kailangan kumita ka naman. Oh, grabe. Halimbawa, itong basong ito, Opo. itong cup na ito, baso tuloy. Tasa. Tasa. Ang halaga nito ay 100. Sabihin mo sa akin, gawin mo lang yan 40 pesos. Anong mangyayari dyan? Di syempre, ninipisan mo to. Ito, black and white na lang. Yung tangkay, maliit na lang. Baka wala pang tangkay. Yung ilalim, manitis na lang. Di ba? Hindi na makintab. Syempre, magsasuffer yung quality. Ganon talaga yon. Kita mo. Kaya, alam mo, eto ang sasabihin ko, ha? Opo. Tingin ko lang naman, ito ay aking opinion, hindi to fact. Tingin ko bakit natataranta silang ituloy yung impeachment na hinain nila. Baka mabuksan uli. Hindi yung nga. Mga problema nila. Hindi natin alam yun. Okay. Oo, pero kaya natataranta silang ituloy yung impeachment. Kasi baka sa February 6, 2026, di ba sabi ng Korte Suprema, February 6 na lang muna kayo mag-file. Okay. Baka pagdating ng February 6, 2026, hindi na sila makaraise ng pondo mula sa public money pangsuhol doon sa mga kongresista na pipirma. Kasi ang dami nang nakabantay. Nandyan si Ping Lacson. Binuking na sila ni Toby Tiangco na it's not about accountability. It's about money. Mga project, ginawa nilang leverage. Pag hindi kayo pumirma, yung mga nakahold na proyekto nyo, hindi re-release. Di ba? Pagkatapos, nag-expose na si Congressman Ungab tungkol dun sa mga violation ng 14 laws, including yung Universal Health Act na hindi binibigay sa PhilHealth, dinediretso sa mga unprogrammed. Pati yung mga foreign funded, dinediretso sa unprogrammed. Wala na. Yung foreign funded, may specific na proyekto yun And budget. Then nagdemanda na si Vic Rodriguez sa Korte Suprema para usisain yan. Nagdemanda kami sa Ombudsman. Baka hindi na nila ma-pull off yung ginawa nila noong taong ito na nanuhol sila para pumirma lahat ng mga kongresista. Plus, yung lame duck factor na patapos na ang term ni Pangulong Marcos, lame duck na. Hindi na ganun kalakas kasi patapos na Ganun talaga Natural yan sa politika. So yun ang problema. Kaya natataranta sila, baka hindi na nila ma-repeat performance. Masyado ng maraming ginastos. Ipit na. Ipit na. Ipit na. Yan ang problema. Kaya mga kasama, understandable kung bakit nagkukumahog sila ngayon na maituloy ito. Unfortunately for them, na naig ang rule of law sa Supreme Court at sa Senado. Kaya, kailan na lang kayo. Blablabla. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio.